Magandang araw sa lahat at malugod ko kayong tinatanggap sa isa na namang edisyon ng Friar's Desk kung saan ating pag-uusapan ang mga espiritual na pananaw, mga kwentong kapupulutan ng aral at mga makabagong ideya. Sabi nila, ang wikang Filipino ang sexiest accent in Asia o punto noong 2019. Ano nga ba ang wikang Filipino? Isa ba itong dialektiko o lengguwahe? Sabi nila, itong wikang Filipino ang pinakamahirap unawain dahil ito ay napakalalim na hindi na maunawaan ng kapwa Filipino. Ngayon sa ating episode na ito, ay makakapanayam natin ang bigating mga profesor ng Filipino. Associate Professor Wenilyn F. Fahilan, PhD, ang Departamento ng Filipino. Pwede ba nating magbigay tayo ng kung sino tayo? Magandang araw po, Father. Maraming salamat. Isang karangalan po na maging bahagi ng programang ito ngayong araw na ito. Ako po si Weni mula sa Departamento ng Filipino ng ating universidad at kasalukuyan ding tagapangulo ng Sentro Salin at Araling Salin ng ating universidad. Ito po ay yung isa mga bagong opisina ng ating universidad na ang layunin ay isulong ang pagkasalin sa ating wika at gayon din ay mula po sa universidad at sa buong bansa. Maraming salamat po. Susunod po ay si Assistant Professor Alvin Ringo C. Reyes, MA, Sekretaryo ng UST College of Education and College Secretary. Magandang hapon, Father. Ang tatalakay na ibabahagi ko naman ay kung paanong yung espesyalisasyon sa Filipino o yung majorship na mga kumukuha ng Bachelor of Secondary Education ay talagang itinataguyod natin dito sa universidad. Maraming salamat po. Ang ating pangatlong panauhin ngayon ay si Mr. Jonathan V. Geronimo, PhD, ng Senior High School. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo, Father. Ako naman po si Jonathan mula sa Senior High School. Nais ko naman po ibahagi yung ilang mga mahuhusay na praktika sa pagtuturo ng Filipino sa larangan ng Senior High School. At yun din ilan sa aking mga affiliation din ay kasalukuyan akong kalihim ng Pambansang Samahan sa Linguistic at Literaturang Filipino po. At ang NCCA National Committee on Language and Translation. Wow. So yun po. Ang ating huling kapanayam ay si Mr. Rufino G. Perilla, MA, isang faculty member ng Filipino Learning Area ng UST Junior High School. Magandang araw po. Magandang araw po, Father. Magandang araw po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pag-imbita. Ako po si Rufino Perilla mula sa Junior High School at ibabahagi ko po dito ang mga kawili-wiling pagtuturo ng Filipino sa Junior High School. Magandang... Doon po sa kawili-wili, kasi doon noong mga elementary, mga elementary high school, kami ay nag-aaral din ng asignaturang Filipino, At kapag may mga ganong mga asignaturang Filipino, doon lumalalim yung ating pagkakaunawa ng Filipino. Doon nagiging kawili-wili, Sir Rufino, kasi sinasabi nila, pag wikang Filipino, alam na natin yan dahil tayo nagkikipag-usap sa wikang Filipino. Nagiging kawili-wili kapag tayo ay nag-aaral ng wikang Filipino. Opo. Ano po yung kaya naman doon sa kawili-wili natin na ano yung nakikita ng mga estudyante na para siya ay sabihin natin na nakikita niyang mawili siyang mag-aral ng wikang Filipino? Sa amin po sa Junior High School, isang malaking hamon ang pagtuturo ngayon dahil sa teknolohiya, dahil sa iba't ibang hatirang pangmadla o social media. Kaya kami po isang hamon sa amin na mag-isip ng iba't ibang estratehiya sa pagtuturo at isa po doon ay yung paggamit namin din ng mga wika ng kabataan na nababasa nila sa social media. At sa pamagitan pa po ng paggamit nun, so nagkakaroon kami ng ugnayan. Wika ng kabataan at yung wika na bihira nilang marinig. Sir Jonathan, kapag tayo ay sabihin natin nag-uusap ng Filipino, iba pala ito sa pinag-aaralan pa. Pero bakit kailangan na iba or bakit hindi tayo nakakapag-usap ng ganong kalalim? Opo. Nagandang katanungan yan, Father. Ako sa klase ko, nagsisimula ako doon sa paglilinaw ng orientasyon. Marami kasing mga misconception tungkol sa wika. May pagtingin at itinatrato yung wika na parang communicative lang, minsan trivial lang, pag-aaral ng mga salita, sali ng mga salitang ito, tutumbasan ito, anong tumbas ito sa Ingles. Pero sa akin, lagi ko inililinaw sa mga estudyante na yung Filipino ay lampas basta salita, ito ay diskurso. Ang Filipino ay
may kinalaman din tungkol sa ating pagkamamamayan. No? At sa ganung punto, nadadala ko siya sa mas malalim na pagtingin at mula doon mas nabubuksan yung pagtataka ng mga estudyante. Nagiging palatanong sila sa wikang iyon. At mula doon, mabibigyan din ngayon sa kanila na ang Filipino pala hindi lang salita. Lampas dito, ginagamit ito diskurso. At lalo't may halaga na tinitignan nila yung Filipino bilang bisyong pambansa. Ano nga ba itong wikang Filipino? Pag sinabi mo nating wikang Filipino, Tagalog ba yan? Bisaya? Ilocano? Lingwahe ba yan? Dialektiko? Ano po ba yung pinagkakaiba-iba nito? Siyempre ito ay wika una sa lahat. Pero may debate kasi yung magkaibang mga paniniwala. May nagsasabi na ang Filipino daw ay Tagalog din naman na nagpapanggap lang na isang wikang pambansa for the sake of inclusion at maalis yung parang mga political frictions na let's say yung mga taga-Visayas kasi ang tingin nila dyan ay wika ng Tagalog na ipinipilit sa kanilang ipagamit bilang wikang pambansa. Pero may mga nagsasabi naman na hindi. Mula noong maitaguyod yan bilang basis o batayan ng wikang pambansa noong panahon ni Quezon, through the decades ay umama na yan mula sa mga ambag, sa iba't ibang regional na wika, at kahit nga sa mga international na wika, at yung wikang ito ay inklusibo na at pinayaman ng mga ambag na yon sa loob at labas ng ating bansa. Itong Ma'am Wenny, itong paglilinang natin ng wikang Filipino ay ang unang ama ng wikang pambansa is Manuel L. Quezon, isang Tomasino, nilinang niya ang pambansang wika para tayo ay magkaroon ng bilang isang bansa. Sinasabi natin itong lengguwahe na ito ang magbubuklod-buklod para sa atin, Pero bakit gano'n? Sa isang bansa na gusto natin na pag-isahin, pero pulo-pulo tayo dahil sa pagiging pulo natin, archipelago, ay marami tayong wika. Paano ba tayo magkakaroon ng isang wikang Filipino na magkakaintindihan tayo? Ang nakakatuwa naman sa pag-unlad po na ating pambansang wika mula nang napili ito noong 1937 sa panahon nga ni Pangulong Manuel L. Quezon hanggang sa itinuro sa paaralan, dekada 1940s at hanggang sa kasalukuyan, nag-develop na ang ating wika, na may kanya-kanya na ring mga bersyon ng pag-Filipino at ito ay batay na sa pag-aaral ng mga linguist sa buong Pilipinas. Sa bisyon ng wikang pambansa, tinitingnan natin ang wikang Filipino una bilang realidad na wika ng lahat ng Filipino sa loob at labas ng Pilipinas. So, yung paglago po na ating wika ay tumitingin dapat doon sa potential nitong maging isang napakayamang wika. Maraming variant, katulad ng Ingles halimbawa na bagaman alam natin na may mga pagtingin sa kung anong standard, pero alam natin na pag narinig mo ang accent, ay, Canadian yan, ay, Australian yan. So, ang vision ng Filipino bilang isang wika, sa susunod na mapagkakataon, maririnig mo, ay, taga Davao to, taga Cebu to, pero nag-Filipino pa rin sila, kahit galing pa sila sa Batanes. So, ang lahat ng to ay ebidensya na aktibong paggamit po na ating wika at bawat mamayan, anuman ang ating pinagmumulang katutubong kultura o katutubong wika, meron tayong iaambag doon. At siguro habol ko lang, Father, sa development kasi nito, kaya nakakatuwang tingnan yung kanyang pag-unlad, magkakapatid naman kasi ang karamihan ng mga wika sa Pilipinas, kaya madali rin itong maintindihan. So lahat po ito ay nanggaling naman sa iisang pamilya ng wikang Austronesiano. Wow. Kaya magkakahawig-hawig din ang ating mga wika. Hindi sila masyadong malalayo bilang mga wikang katutubo sa ating bansa. Sabi nga kapag tayo ay nakikinig din sa ating mga karatig bansa, yung wikang Filipino ay hindi nalalayo. Katulad ng bansang Indonesia, ng Malaysia, ng Thailand, malayo na, pero makikita mo na itong wika pala na ito, kunwari sabihin natin mahal, sinturon, pare-parehas. Pag napunta ako sa dati kami ay nagpunta noon sa Indonesia, of course magkakamukha naman din tayo, pero pag tayo nagsasalita, minsan naiintindihan din natin. Kaya sabi nga nila, kung gusto mong pinakamadaling matutunan na wika ay yung pinakakaratig natin, siguro magandang pag-aralan din iyon, Dahil, subalit, sa pagtingin natin sa wikang Filipino, dahil ang impluwensya kasi ng kanluran ay napakalakas, Nakikita natin na ang wikang Filipino, nahihiya tayo mag-wikang Filipino kapag may mga dayuhan, mga banyaga.
Sir Rufino, paano natin makikita ang wikang Filipino na nakikipagtalastas ka, nakikipag-usap ka sa wikang Filipino, pero nahihiya ang mga Pilipino na makipag-usap? Pag may banyaga or dayuhan, gusto mong mag-English na lang, Sir Rufino? Siguro, unang-una yung mentality siguro ng mga taong gumagamit. Huwag tayong mahihiya dahil yun naman talaga yung ating numero unong identidad or pagkakakilanlan. So ang Filipino ay katulad din ng ibang wika kaya na hindi dapat ikahiya. Sir Jonathan, kasi ang pinaka-challenge natin o yung pinaka-mahirap na gawin ay yung pag-aralan ang wikang Filipino o gamitin ang wikang Filipino sa loob ng kolehiyo, sa loob ng paaralan, na ang asignatura ay siyensya, math, no, matematika. Paano mo gagamitin ang wikang Filipino? Siguro yun ang ano kaya ang pwede nating masabi na paano ko ba sasabihin na plus, minus, subtraction, root, ano? Ano kaya ang maaari nating makita para doon? Opo. Tingin ko magsimula nga doon sa paglilinaw ng orientasyon na itrato yung wika, hindi lang salita, no, kundi discourse. So tingin ko na mas lalalim yung pagtingin halimbawa sa mga diskurso sa math. No, halimbawa, yung mga karanasan din, no, dati yung mga panayam namin halimbawa sa hasaan na itinatampok yung mga tumasinong mga scholar. No, halimbawa si Professor Sevilla, no, ng science, no, ginagamit niya yung Filipino sa chemistry, no, pero hindi siya nag-aalinlangan kung ano yung tumbasan, no, sa halip ay kung paano ito madaling mauunawaan, no, ng mga mag-aaral at kung paano sila magiging mabisa, no. Sa ganun, nakikita yung Filipino na lampas lang doon sa tinatawag natin minsan na communicative lang yung gamit niya. Kundi sa halip ay itinatrato siya bilang discourse at malaon ay isang bisyon, no, ng isang malayang bansa na may kakayahang magamit, no, ma-integrate yung wika, no, anumang disiplina yung kanyang pinagmumulan. Yun yata ang pinakamahirap, no, ang pagsasalin natin ng Ingles sa wikang Filipino at gayon din sa ang Filipino sa Ingles. Kasi may mga salita na mahirap tumbasan ng Ingles. Halimbawa, kilig, di ba? May mga ano bang ibig sabihin ng kilig? Basta. Tinignan ko lang. Pikon, umay, lihi, pasalubong, tampo, torpe, nawiwindang, bangungot, pagpag. Kasi may mga pagkakataon na ang hirap isalin. Ano ba ang nagiging challenge natin doon sa pagsasali ng mula Filipino sa Ingles? Siyempre, pinapakita nung lahat, Father, ng binigay mong salita, yung katangian nating kung pangkultura. No, na pasalubong, napaka-Filipino niya na, no, yung paggatampo. Atin yan eh. Ibang-iba yan kapag sinalin mo siya o tinapat mo, hanapan mo ng katumba sa karanasang Ingles, ano man, saang Ingles man, no. Iba kasi, yung mga salita na to, sabi nga ni Sir Jonathan, diskurso na rin yung binibitbit nito na isang buong tradisyon ng, pagtingin ng pakikipagkapwa, ang tampo, na nasa gitna ng galit pero hindi. Di ba? Ganun yung nuances, no, na pero pag tinignan mo sa ating wika, may salin sa maraming wika sa Pilipinas ang konsepto ng tampo. Dahil yun nga, hindi lang komunikasyon na nagsasabi ng kung ano ang literal na kahulugan ng isang salita, ang binibitbit ng salita, kundi kinakatawan niya yung kultura. Kaya anong gagawin ng isang tagasalin sa Ingles? Kailangan niyang kilalanin ang ating kultura. Sir Ringo, yun nga ang maganda dito, no, sa lengguwahe. Dahil doon daw natin nakikita kung ano yung kultura at tradisyon ng mga Filipino. Dahil dito natin sa lingwaheng ito, sa mga salita na binabanggit, yung mga nadarama, yung mga experiences natin bilang isang Filipino, makikita sa lingwahe. Tama ba, Sir Ringo? Sang-ayon ako dyan kasi ang wika, ang paraan ng preservation ng culture. Kapag ang wikang ito ay dumating sa panahon ng extinction na tinatawag kasi kahit ang mga wika sa mundo ay vulnerable din at in fact, dinodocument ng UNESCO yung mga tinatawag na endangered languages. Sa Pilipinas, yung mga wikang minority natin o katutubo na mabibilang mo na lang sa daliri yung mga pamilya na nagsasalita ay unti-unti nang dinodocument kasi kapag namatay na yung huling native speaker nito, ay permanently extinct na din ang wikang iyon. At mainam na i-retain natin yan kasi hanggat syempre nariyan ang wika ay naroon pa rin yung mga natatanging kahulugang kultural na nagtatago sa likod ng mga salitang yun. Mm-hmm.
Sir Rufino, kasi ngayon sinasabi natin ang wikang Filipino ay nakahaluan ng mga iba't ibang lingwahe, no? Kahit may mga lingwahe na kinakabit, mga English terms kinakabit sa Filipino, ang mga ibang lingwahe ay kinakabit din sa wikang Filipino. Siguro kaya ito ay nalilinang. Kaya yung mga ibang kultura, kapag sila ay napupunta dito at walang salin sa Filipino, kinukuha nila ng Filipino at nagiging kanya. Tama ba? Tama ba, Sir Rufino? Tama po. Ayun. So paano kaya natin makikita na ang mga Filipino ngayon, ang mga kabataan ngayon, kapag nakikita ang pagsasalin sa Filipino ay nawawala yung kanyang salita dahil bigyan natin ng halimbawa. Yung mga salin sa mga napapanood nila, no? Nagiging English, no? Nagiging English pwede namang sabihin sa Filipino ay ginagawang English. Ano bang makikita natin? Sabihin natin yung napapanood natin ngayon sa No Limit Tangere o El Filibusterismo si Maria Clara at Ibarra. Maganda dahil nakukuha nila, nababasa nila, nakikita nila sa harap ng telebisyon. Pero yung pagsasali na iyon sa tunay na diwa ng nobela ni Rizal ay nawawala. Ano kayo masasabi natin doon? Sa amin, ang pangunahin layon ay syempre maintindihan yung wika, ano? At tinatanggap naman din po na dahil ang pangunahing layunin nito ay maintindihan, kaya't minsan nagiging katanggap-tanggap na rin yung ganung pamamaraan. Pero kami po bilang guro sa junior high school, tinatama namin o di kaya ay binibigyan namin ng punto o diin na yung kung ano yung dapat o talagang katawagan doon sa mga ganung pananalita. Sir Jonathan, kasi may nabasa ako na yung Biblia na ginawang Filipino na kapag binasa mo, ay naroroon ng mga salitang Ingles na parang hindi sa akin, hindi nagiging katanggap-tanggap din dahil siguro nakasanayan ko na kapag ako'y nagbabasa ng wikang Filipino, ay talagang wikang Filipino kahit hindi ko naintindihan, sinasabi at binabasa ko iyon. Pero ngayon, dahil sabi nila, naging moderno na ang wikang Filipino, pwede ko na isalin kahit may mga salitang banyaga pa dito. Totoo po yan, no? Ang isang katangian kasi ng wika ay dinamiko, no? Hindi talaga natin mapipigilan yung patuloy na pagbabago nito. Kung kaya may pagtingin din nga ako na hindi rin naman maganda yung purista, no? Masyadong puristang Filipino, lalo kung hindi na ito magiging functional, no? Hindi na ito magagamit. Siguro sa ganung konteksto, ang layunin siguro, no, halimbawa ng paggamit ng mga wika ng mga kabataan sa konteksto ng Biblia ay para mas mailapit siguro, no, yung diwa ng Biblia doon sa mga dito sa mga kabataan natin. At sa tingin ko hindi naman nawawala din yung wika, kundi napapalawak o mas nailalapit niya ito sa target audience. No, halimbawa yung binabanggit nyo kanina, Father, yung adaptasyon ng Maria Clara, no, naging controversial iyan, no. Tingin ko ang isa kasi doon ay mahalagang iniaambag ng ganoong adaptasyon ay yung mailapit, no, doon sa mga kabataan natin, no, yung sa wika nila, sa platform nila. Kasi tingin ko yun yung halaga din halimbawa ng pantikan at pag-aaral ng wika. Kung nagbubukas ito ng maraming tanong, kung nagbubukas ito ng maraming espasyo para sa critical na pag-iisip ng ating mga estudyante, mas nagiging buhay, mas nagiging higit na dinamiko yung pag-aaral, pag-unawa natin sa larangan ng Filipino. Kaya siguro yung diskurso ay napapagpatuloy, no? Na napapansin, nagiging relevant kumbaga ang wikang Filipino sa ngayon. Ano nga ba? Kasi minsan pag sinabi natin buwan ng wika, ay nagsasasayaw lang yung mga tao, parang gano'n. Pero dahil may buwan ng wika, dito natin napapakita kung ano ba ang importansya at halaga ng wikang Filipino. Sir Ringo, alam nyo, may mga pagkakataon tayo na ang wikang Filipino, tingin natin mataas. Pero sa loob ng klase, sa asignatura Filipino, tayo binibigyan natin ng halaga, ng importansya. Pero pagdating mo pala sa trabaho, sa isang kumpanya, ay kakausapin ka ng Ingles. Maaari ka bang magsabi, pwede ko bang sabihin o isalin sa Tagalog lang at hindi ba ito makakasama sa akin sa aking reputasyon? Sir Ringo. Actually, mahabang usapin yan, Father, dahil kailangan pa nating balikan ang edukasyong kolonyal natin sa mahabang
ng taon na tayo ay sinakop ng iba't ibang dayuhang puwersa na nagparamdam sa atin na second rate kung ano man yung ating wika at kultura. At sa ngayon, kahit nga sa ating mga empleyo ay may ganong pagtingin na ang English, syempre bilang international na wika, ang wika ng prestihyo, ng disiplina, ng propesyon, samantalang ang Filipino ay sa mga pangkaraniwang usapan o tsismisan, mas tama o karaniwang ginagamit. Siyempre kapag sa ngayon sinabi natin yun sa ating employer ay maaaring hindi ito i-dismiss lamang ito, no? Lalo pa kung merong mga unwritten language policy na tinatawag na ito ang wika talaga, ito ang corporate communication language, ito ang wika ng mga opisyal na dokumento na inilalabas ng ating institusyon. At kapag nagsa Filipino ay pagtaliwas yon dun sa mga language policy na yon sa nasabing mga institusyon. Pero sa atin, halimbawa sa UST, bilang isa tayo sa mga pangunahing akademikong institusyon sa bansa at ang tungkulin syempre natin ay pagtuturo o edukasyon, isa yan sa mga itinatama natin sa mga professional na ating ibinubunga o pinoproduce dito sa pamantasan. Yung katotohanan pa lang na pinanindigan ng UST yung pagpapanatili ng Filipino sa kabila ng kawalan ng definitibo or specific na course sa College Gen Ed Curriculum for Filipino sa pinakahuli nating curriculum, isa na itong paninindigan sa dangal at sa halaga ng wikang ito, hindi lang in terms of identity, kundi sa professional na din na komunikasyon. At hopefully kasama sa outcomes yon ng ating mga graduate paglabas nila at maging mga liwanag sila doon na magsisimula ng maliit na pagbabago sa kanilang kumpanya upang maipakita na hindi nga lang ito wika ng mga casual na usapan, kundi may malaki rin palang intellectualized potential. Ano kaya ang pwede nating gawin o mangyari na paano natin malilinang ang salitang o wikang Filipino kung ang environment natin ay sinasabing kailangan mag-Ingles para maihangon natin ang buhay natin? Ano po yun, no? Kumbaga, isang dilema, no? Kasi sa totoo, mas marami oportunidad kapag magaling kang mag-Ingles. At kung global yung pagtingin mo, mas mabenta, kumbaga, no? Sa mas simpleng pagkasalita. Pero titingnan natin, ano epekto niyan dun sa attitude pang wika ng mga bata? Ako rin mismo ng bata ako, piso-piso yan eh. Bawat salita, di ba, piso, ganon. So, kapag subject sa English, bawal mag-Filipino. Pag subject sa Filipino, bawal mag-English. So parehas na natutrauma. Merong psychological na epekto yung attitude natin sa dalawang wika na to na para bang merong ibang pagpapahalaga, mas prestigious yung isa naman pangkaraniwan lang. So ang kailangan nating gawin ay kailangan talaga mapalakas ang kampanya na ang mga wika ay may kanya-kanyang halaga. No? Hindi natin sinasabi na kapag sinulong mo ang wikang Filipino, kailangan mong itakwil ang Ingles. Kasi andyan na siya eh. Isa siyang yaman na dapat din nating ginagamit para sa empowerment natin. So, siguro ang isang last na father, tingnan natin ang karanasan ng mga mauunlad na bansa na hindi Ingles ang primary language. Korea, Taiwan, Japanese, yung mga kapitbahay na lang natin. Or Indonesia, na mas maraming wika sa atin. Pero malinaw ang tunguhin ng kanilang pambansang wika. Na ito ang wika ng kanilang buhay, kaya mula bata sila hanggang sa mamatay sila, mula elementary hanggang PhD, Hapon ang wika ng mga counterpart natin Japanese, Mandarin ang wika ng mga counterpart natin Chinese, o ang mga Korean na talagang kumukuha na impluensya mula sa labas para gamitin nila para sa kanilang empowerment. So sana ganun din tayo. Yun yung aking pangarap. So, ayun po. Maraming salamat po, Ma'am Wency. Sir Rufino, kasi sinasabi nila na mahirap unawain o mahirap magsalin sa wikang Filipino. Kahit nga magbanghay ng Filipino, may meron ka pang na kailangang kabisaduhin mo. Magsasaka ba yan? Magsasaka? No? Kapag nilinang mo pala, kapag ikaw ay nagbanghay-banghay ng wikang Filipino, napakahirap. Tingin mo ba, ikaw ba ay agree ka ba, sabihin natin, no? Na ang wikang Filipino ay mapag-aralan din ng ibang bansa? Kung tayo nahihirapan, paano pa yung ibang bansa? Kailangan bang pag-aralan ng ibang bansa? Kasi nakikita ko sa YouTube, no, na yung ibang bansa ay nag-aaral pala ng wikang Filipino na nakakagulat at nakakamangha at nakakatuwa. Maganda na pinag-aaralan ng ibang bansa ang ating wika, no? Dahil ito ay isang positibo o ito ay isang pag-unlad.
upang maunawaan din nila, kasi may mga bansa po na ito ay itinuturo bilang pangalawang wika. So katulad din yan ng ibang wika na itinuturo dito sa ating bansa na pag nagpunta ka doon, o pag nagpunta dito, mauunawaan. Kaya yung pagtuturo ng wikang Filipino sa ibang bansa ay isang malaking bentahe sa ating mga Pilipino. Ito ay paraan ng pagkilala ng mundo sa ating wika. Na patunay na ang wikang Pilipino talaga ay dapat gamitin bilang wika ng intelektualisasyon. Sir Jonathan, siguro nakatulong din na marami tayo mga kababayan sa iba't ibang bansa. At dahil doon, yung mga pakikipag-usap, pakikipagtalas-taasan nila sa mga bata, no? Lalo yung mga domestic helpers natin, mga OFWs natin, nakikipag-usap sa mga tao, nakikipag-usap sa mga bata, kaya habang sila lumalaki, nakukuha din nila kung ano yung lingwahe natin. Ito ay nakakatuwa dahil nakikita din ng mga tao kung sino tayo at napapakilala tayo sa mundo. Sir Jonathan. Ayun po. No, halimbawa na lang po, no, Father, sa San Francisco. Ang Tagalog o ang Filipino ay pangatlo, no, sa mga wika, no, ng komunidad. Tingin ko hindi lamang din doon sa mga domestic helper, no, marami din tayong mga scholar, no, na nag-aaral, no, papakadulubhasa, no, kahit yung ibang bayan, no. In fact, may mga universidad, no, sa ibang panig ng daigdig na nag-o-offer ng Philippine Studies, no, o Araling Filipino, no, sa kanilang mga programa, no. Halimbawa doon sa Korea, no, yung Busan University of Foreign Studies, no, meron silang mga Koreano na nagtapos, no, ng major ng Filipino, no, at dumarami, no, yung nagtatapos doon sa programang iyon. Gayon din sa halimbawa sa ibang mga universidad hanggang sa ano nga, no, sa Russia, no, at France, no, ay tinuturo halimbawa, no, bilang mga elective din at bilang mga asignatura yung Filipino at iba pa mga regional na wika sa atin, no, kagaya halimbawa sa Hawaii, no, itinuturo ang Ilocano bilang isa sa mga wika, no. O sa ganung punto nakita natin talaga yung yung Filipino bilang isang global na wika. Sa context kasi talaga sa Pilipinas, yun nga na nakakalungkot. Parang pinag-aaralan tayo ng ilang mga bansa. Pero sa ngayon, no, parang laging kailangan mo pang igiit yung espasyo ng Filipino, halimbawa sa kolehiyo at sa iba pang mga antas ng edukasyon. So tingin ko kasi nagmumula din yun sa usaping ekonomiko. No? May pagtingin kasi ako ng ibang mga bansa, kaya hindi nila pinoproblema masyado, no, yung Ingles. Kasi tingin ko meron silang economically, politically independent sila. So dahil pinapalakas nila kung saan sila magaling, ano yung potential nila. Halimbawa, yung mga Hapon, ang magaling tayo sa teknolohiya, ito yung palakasin natin. Sa ibang mga bansa, dito tayo magaling, ito ang palakasin natin. Ang soft power, halimbawa sa Korea, ito ang palakasin natin. At tingin ko may kaugnayan doon yung wika Tingin ko kasi yun yung problema, no, yung labor export policy. No? Parang ang inilalako natin sa konsepto halimbawa ng globalization ay mga tao. Samantala yung mga bansang kalahok natin o yung sinasabi natin global competitiveness, ang kompetisyon ay nasa industriya, no, nasa kanilang mga talento, pero wala tayo sa ganung At tingin ko yun ang kailangan baguhin at paunlarin, no, sa ating mga mentalidad. Isa siguro sa mga bagay, no, para pwede natin linangin ang wikang Filipino ay sa pamamagitan ng turismo. Kasi doon natin makikita na nagiging interesado ang mga tao sa wikang Filipino. Nag-aaral sila ng salita natin at pumupunta rin sa atin. Kasi siguro isa sa mga nakita ko rin, no, yung pagkain ng Filipino ay hindi masyadong kilala sa ibang bansa. Masarap, oo, may mga kanya-kanya tayo, pero pag sinabing Thailand, Thai food, Vietnamese food, Chinese food, madaling makilala. Pag nalasahan nila yon, alam nila kung ano yon. Pero ang Filipino food, hindi kilala. Siguro ganun din sa wikang Filipino, no? Pag sinabi natin we want to be a globalized language, kailangan natin ipakilala ang Filipino sa pamamagitan ng pagsasalita. Sir Ringo, ano kaya ang pwede nating gawin para malinang natin ang husay natin sa wikang Filipino sa ibang bansa o sa mga taong gustong matuto ng Filipino? Sakto yung tanong mo, Father, kasi kung maibabahagi ko, nung nakalipas na Disyembre, ay isa ako sa mga naimbitahan
National Commission for Culture and the Arts, katuwang ang Department of Foreign Affairs, sapagkat meron silang 1 linggong cultural training para sa ating mga attaché. So ang ginawa nila ay ipinatawag ang mga cultural attachés sa iba't ibang embahada sa buong mundo na mayroong tinatawag na Centro Rizal. Kasi yun yung parang branding natin ng cultural diplomacy abroad. Kung ang Espanya ay merong Instituto Cervantes, ang France ay merong Alliance Française du Manil, Alliance Française sa iba't ibang panig ng daigdig. Centro Rizal naman yung ating brand. At itong mga attaché pala natin minsan ay hindi laging culturally grounded. Minsan sila ay political officer na nabigyan ng bagong portfolio na hawakan ang kultura sa susunod na 3 taon o yung kanilang tour of duty kung tawagin. So sila ay pinatawag sa bansa at binigyan ng 1 linggong training tungkol sa iba't ibang aspekto ng ating kultura. Kasi napagtanto nila na ang soft power nga ay nasa kultura. Kung paanong ang Korea, kahit hindi siya nagpapalipad ng mga missile, ay nasasakop ang kaisipan. Ang South Korea in particular, ang kaisipan ng daigdig sa pamamagitan ng kanilang K-pop, mga serye, at ang mga taong to pa nga ang nag-aaral ng wika nila. So, napagtanto nila na kung gusto nating mapaigting yung ugnayan, hindi lang dapat turuan yung mga Pilipino in diaspora na bawiin yung kanilang nawalang identidad. Ito rin pala ay tulay sa pakikipag-ugnayan dun sa kanilang mga host countries, kung paano ang host countries na yun ay nagtuturo naman ng kanilang kultura sa mga diplomats natin. Ang ganda ng diskursong ganon dahil pag nagpupunta tayo ng ibang bansa, pinapakilala nila yung kultura nila sa atin. Pero wag tayong mahiya na ipakilala din ang ating sariling kultura kasi pagdating sa mga Pilipino, itinatago natin ng wikang Filipino, tinatago natin ang ating kultura dahil nahihiya tayo dahil sila ay mayayaman, sila ay matatalino, sila ay mataas sa mga pinag-aralan nila. Pero sa atin, nahihiya tayo, ayaw natin magsalita, doon tayo nagkakaroon ng inferiority complex. No? Siguro ano kaya ang Ma'am Wenny, no? Ano kaya dahil nakikita natin ngayon ang challenges ng Filipino, ano sa tingin mo ang hinaharap ng wikang Filipino? Palagay ko naman po ang wikang Filipino ay patuloy na malilinang, no? Unang-una doon sa aktibong paggamit nito ng mga kabataan, no? Merong statistika. Ang mga tayong ating bansa, ang pinaka-aktibo sa social media, pinaka-aktibong mag-vlog. So itong kumbaga, kino-colonize natin ang ang internet. At doon din sa statistikang ito, nakikita ko sa gamit nito sa mga pangkaraniwang mamayan sa aming simpleng bahay, no, na ang mga tao naman ay hindi mataas ang pinag-aralan. Talagang mga Filipino, wikang Filipino ang ginagamit ng mga vlogger na kanilang pinapanood. So kung ang potential na ating wika bilang isang aktibong buhay na wika ay lagit-laging minamaximize, no, sa modernong mga plataforma tulad ng mga social media, ay patuloy itong uunlad sa isang banda. Pero syempre gusto rin natin na maitaas yung ating pagkilala sa ating wika sa pamamagitan ng mga talakayang katulad nito, no, na ito po, Father, ako ay sobrang tutuwa, no, dahil hindi lang ito basta pagmamarites natin sa pag-vlog natin dito, kundi kahit papaano sa isang diskurso na sabihin nating akademiko, seryoso itong pinag-uusapan natin, pero may practical din siya talaga tungkol sa obserbasyon natin sa ating pang-araw-araw na buhay, na sana ganun yung lapit natin sa ating paggamit ng wika. Kasi hindi lang naman siya simbolo talagang material na ginagamit natin ng ating wika. At sana nga mapunta siya doon sa pagsulat na rin, panaliksik, no, para lalo itong madokumento at mapaunlad. So ayun po yung palagay ko ay patuloy po ito, no, na yayabong. Ngayon, dadako na tayo sa ating huling mensahe. No? Dahil napakaganda ng ating diskurso, mas maganda kung paano natin masasabi sa ating mga viewers, sa mga nanonood sa atin, ano ba ang importansya ng Filipino at paano ba natin ito malilinang at mabibigyang halaga ng ating mga kabataan, ng mga Pilipino na dapat mahalin ang wikang Filipino. Mag-umpisa po tayo kay Sir Rufino. Okay. Unang-una, wag nating ikahiya ang ating wikang Filipino. Ito ay isang magandang wika na dapat nating ipinagmamalaki. At wag nating isipin na kapag hindi tayo marunong mag-Ingles, ay mahina tayo. Ang wikang Filipino ay hindi simbolo ng pagiging mahina ng isang individual. So palakasin natin, gamitin natin ito at itaguyod o maging taas noo tayo, maging proud tayo sa paggamit ng sarili nating wika. Taas noo kahit kanino. Sir Jonathan.
dapat makita natin yung halaga ng Filipino lalo sa papel nito sa democratization. No, sapagkat sa wikang ito nakapagpapahayag yung marami o pinakamarami sa ating mga kababayan. Gayon din yung Filipino, mahalagang tignan din natin siya kung ano yung papel nga nito, isang tabi natin mga maraming misconception na English yung magsasalba sa atin. Dapat makita natin yung halaga ng Filipino kung paano tayo makalilikha o paano tayo magiging malaya din sa ekonomiya, sa politika, sa kultura at sa lahat ng aspekto ng ating pamumuhay. At panghuli, dapat tignan din natin yung Filipino na may kakayahang akademiko, scholarly, kagaya nga binabanggit ng mga kasamahan natin dito na hindi siya nalilimitahan bilang medium of instruction lamang. Siya ay isang diskurso at dapat tumungo siya sa isang bisyon ng isang tunay na malaya at makatarungang lipunan din. Kasi nakikita natin na yung wikang Filipino, mahalaga din yung papel niya doon sa, halimbawa sa pagpapalaganap ng mga social teachings of the church. Kasi yan yung wika ng masa. Diyan natin maaabot yung mga komunidad. At sa tingin ko, yan talaga yung matalab na wika. Kung paano natin kakausapin yung pinaka-ordinaryo nating mamamayan. Nalulutas ng maraming mga gap din sa lipunan natin sa ngayon. Maraming salamat, Sir Jonathan. Ma'am Wenny. Siguro po hugot ako doon sa pagkilala natin na bilang mga Pilipino, tayo ay mayaman. Mayaman tayo sa pamanang kultura na ang ebidensya mismo ay ang ating 100 higit pang wika na siyang nagpapayaman din sa ating wikang pambansa. Magandang maipromote natin na hindi nag-aaway-away ang mga wika at hindi lamang Ingles ang pwede nating pag-aralan o gamitin. Mag-aral tayo lahat ng mga wikang kaya natin dahil lahat naman ito ay maaring magamit para palaganapin pa ang ating pag-unawa sa ating sariling kultura. So yun po yung isa. Pangalawa, sa usapin ng edukasyon, mahalagang i-review kung paano ba ang lapit natin doon sa pagtuturo ng curriculum ng edukasyon mula elementarya hanggang kolehiyo sa isang progresibong pamaraan na talagang naramdaman ng mga tao yung practical na gamit ng wika at hindi parang yung matagal lang traditional na pagtingin na ay grammar lang yan, balarila, kundi parang kami lang yung updated na hindi ito na ito, kailangan nating i-update din ang ating pagtuturo sa larang ng edukasyon na mas nagiging applicable sa realidad at tunguhin ng ating mga estudyante na ngayon ay nasa digital age na. So bilang huling hugot doon, sa panahong digital, kailangan nating i-maximize ang interes ng mga Pilipino bilang mga social media enthusiast para sa empowerment at hindi sa pagpapalaganap ng fake news. Kundi gamitin sana ang TikTok, Facebook at iba pang mga platform tulad ng YouTube para lalong maging aktibo ang ating wika dahil ang mga platapormang ito ay hindi lamang nag-uugnay sa mga Pilipino sa bansa, kundi sa buong mundo at pati sa mga banyaga. So maganda pong promise para sa akin ang paglinang na ito. Maganda. Maraming salamat, Ma'am Wendy. Sir Ringo. May kinalaman din sa pagiging digital kasi ngayon ay nabubuhay tayo sa panahon ng borderless world. Kung dati ay kitang-kita natin yung pagitan ng mga heograpikong layo ng bawat bansa, ngayon ay napapanood natin real time kung ano ang nangyayari sa ating kapitbahay. At sa dami ng impluensyang to na sumasabog sa ating mga gadget sa bawat minuto na lumilipas ay may tendensiyang matangay din ang ating identidad sa kung saan-saan. Maaring ngayong araw ay tayo si Wednesday Adams mula sa napanood nating online streaming platform. Maaring bukas sa isa tayong karakter sa Squid Game. Pero sa gitna ng mga impluensyang ito, syempre, ang magiging angkla ng ating identidad ay ang wika at kulturang Pilipino. Maraming salamat po, Sir Ringo. Mahalaga na linangin natin ang wikang Filipino dahil konektado ito sa ating kultura at tradisyon, kung sino at ano tayo bilang isang bansa at bilang mga Filipino. Salamat sa ating mga panauhin sa kanilang pagbibigay ng oras at presensya. Ma'am Wenny, Sir Ringo, Sir Jonathan, and Sir Rufino. At salamat sa inyong mga nakikinig sa ating programa. Naway, magkikita-kita tayong muli sa isa na namang edisyon ng Friars Desk. Laudare, benedicere, predicare. Ating purihin, pagpalain at ipangaral ang mabuting balita ng ating Panginoon. Magandang araw sa ating lahat at pagpalain tayo ng puong may kapal. Ito ang Friars Desk.